Patuloy na pinag-uusapan ang panukalang alisin ang system loss charge na matagalang bahagi ng buwanang singil sa kuryente ng mga consumer. Kasunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang pagtatanggal sa naturang bayarin. Pero ano nga ba ang system loss at bakit ito ipinapasa sa mga consumer? Yan ang sentro ng balita ni Carlo Candelaria. Sa kanyang State of the Nation address, isa sa mga pinakapinalakpakang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang panawagan na alisin ang systems loss charge sa bill ng kuryente. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Ngunit ano nga ba ang systems loss? Ang systems loss ay tumutukoy sa kuryenteng nawawala habang ito ay ipinapadala mula sa mga power plant patungo sa mga tahanan at iba pang mga consumer ng kuryente habang dumadaan ito sa mga transmission at distribution lines. May dalawang uri nito, ang technical losses na dulot ng pagkawala ng kuryente dahil sa normal na operasyon ng mga linya ng kuryente, transformers at iba pang pasilidad, at ang non-technical losses na kadalasang nagmumula sa mga illegal na koneksyon, pagnanakaw ng kuryente, meter tampering at iba pang irregularidad. Sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, pinapayagan ang mga distribution utility na maipasa sa mga consumer ang bahagi ng systems loss charge, subalit may itinakdang limitasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC. Mainit ring pinag-usapan ang issue ng systems loss sa pinakahuling pagdinig ng Senate Committee on Energy kung saan tinalakay kung makatarungan pa bang ipasa sa mga consumer ang systems loss charge lalo na ang pagkawalang dulot ng iligal na koneksyon at pagnanakaw ng kuryente. Pinag-aaralan na din ng mga mambabatas ang mga posibleng pag-amyenda sa batas kaugnay nito. Samantala, bumuo na ang Department of Energy ng Joint Task Force kaugnay sa pagtupad sa direktiba ng Pangulo na alisin ang systems loss charges at kaakibat na value-added tax sa electricity bill. Kasama sa nasabing task force ang Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at electric cooperatives. Sa ilalim nito, titiyakin na lahat ay may partisipasyon sa mga reforma at pag-amyenda sa EPIRA. Ito rin ang magbibigay ng rekomendasyon sa Senado at Kamara kung ano ang pinakamaayos at magandang paraan para sa pag-amyenda ng nasabing batas. Sinisiguro ng task force na ang pangunahing prioridad dito ay proteksyonan ng interes ng mga consumer at palakasin pa ang operasyon at long-term reliability ng power sector ng bansa. Patuloy namang pinag-aaralan ng mga kaukulang ahensya ang mga posibleng hakbang para mapababa ang gastusin sa kuryente habang tinitiyak ang maayos at matatag na supply ng enerhiya sa bansa. Carlo Candelaria para sa Bayan.